Isang araw matapos makalaya sa halos 7 taong pagkakakulong, isa sa mga unang ginawa ni dating Senadora Leila de Lima ang pagbisita dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Pangasinan. Pinangako raw kasi niyang gagawin ito sa kanyang mga panalangin habang nakadetine sa Camp Crame, oras na siya'y makalaya. Pasado alas 7 ng umaga nang umalis si De Lima sa Manila, dumating siya sa Manaoag Church bago mag-alas 10. Kwento ng dating senadora, 2 beses sa isang buwan, dumadalo siya ng misa roon bago siya nakulong. When I was jailed, part of my prayer to her is tulungan niyo po ako makalaya at pag makalaya na po ako, bibisitahin ko po kayo sa shrine niyo. May 20 minuto ang itinagal ni De Lima sa simbahan. Kinausap din niya ang mga taga-suporta at ang pari roon. Mostly local supporters. No? Mahal po ng Manaoag dahil kilala po nila si former secretary and former senator. Binigyan po sila ng blessing. And of course, everybody, as I can sense it, masaya, even the priest ng Our Lady of Manaoag, na finally nakalabas po ang ating butihing former Senator Leila. Pagkagaling ng Manaoag, bumiyahe na agad si De Lima pairiga sa Camarines Sur para bisitahin ang 71 taong gulang niyang ina na may demensya. Excited na raw ang kanyang ina na makita siya. My mom actually never knew that I was in jail. She thought I was just out of the country. I was in the U.S. for study. Akala niya manggagaling ako from the U.S. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017, ipinakulong si De Lima dahil sa aniyay gawa-gawang kaso. Sangkot daw siya sa kalakaran ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ani De Lima, dapat daw managot ang mga may sala. There's got to be a day of reckoning. I've been victimized, and so many others are victimized, and I'm talking about the brutal war on drugs, the murderous war on drugs. Part of my vindication is not just about, those so-called witnesses against me, recanting what they said, that, that they lied before, but more importantly is that sabihin nila how it all happened. Sa ngayon, plano ni De Lima na balikan ang kanyang law practice, magturo at isulong ang kanyang mga advokasya. Daniza Fernandez, CNN Philippines.